Next, HTML quotations. So, meron tayong black quote. Ang tatandaan nyo dito, ginagamit natin siya para sa long quotations. Q, para naman sa mga maiikling quotation or inline quotations or inline quotes. Ito yung nasa loob, no, ng isang sentence pero quote siya. Then, cite naman ay ginagamit natin kapag gusto natin lagay yung reference or yung pinagkuhanan natin. Then, ABBR for abbreviation. Ito naman, kapag hinover natin or tinapat natin yung cursor doon sa content, makikita natin ano bang ibig sabihin ng word na yon. For example, naglagay tayo HTML. Ano ba yung ibig sabihin ng HTML? Hypertext Markup Language. So, lalabas lang yung Hypertext Markup Language kapag tinapat natin yung cursor doon sa HTML. So, ito yung example natin ng code. Ayan, naglagay tayo ng long quotation, short quotation, cite, and abbreviation. Ito yung output. So, para sa long quotation, ito yon yung mahaba. Ayan. Then, para sa short quote naman, ayan, knowledge is power. So, ang ginamit natin is Q. Then, naglagay din tayo dito ng World Wide Web Consortium. So, ibig sabihin, yan yung naging reference natin, no? Citation, sinite natin. Then, last, yung may guhit na HTML, yung may tuldok-tuldok sa ilalim, ang ginamit natin dyan ay abbreviation. So, ibig sabihin, pag tinapat natin dyan yung cursor natin, lalabas yung meaning ng HTML. For the HTML comments, ang ginagamit natin dito ay less than, then exclamation mark, then dash, dash. Ayan yung pinaka-start niya. Then, nag-end naman sa dalawang dash, then greater than symbol. So, ang laman nito ay hindi natin makikita as output. Okay? Yung and with. Okay? Hindi natin yan makikita sa output. Ano ba ang purpose ng comment? Nagbibigay tayo ng notes or explanations doon sa code natin. Ito yung sample code natin. So, yung una, this is a single line comment. Yan. Then, pwede rin multi-line comment. So, lahat ng mga yan ay hindi nakikita bukod dun sa heading, sa paragraph. Then, yung last naman natin, this paragraph is inside a comment and won't be displayed. Halimbawa, itong paragraph na to, later gusto nyo gamitin, gawin nyo muna siyang comment. No? Tapos tanggalin na lang kapag gagawin na siya ulit paragraph. Ito yung output. Ayan. So, ang unang-una yung heading. Tapos, meron tayong paragraph. Paragraph ulit. Then, kung mapapansin niyo yung last paragraph, hindi natin nakikita kasi nga, ginawa natin siyang comment. Next, HTML colors. So, ito naman, pwede natin baguhin yung color by using names. Alam mo, red, blue, yung nakasanayan natin, di ba? Natawag sa kulay. Then, meron din tayong tinatawag na hex code. So, nagsisimula siya sa hashtag. Tapos, may 6 characters. Yung 6 characters na yan, yung first 2 ay red. Yung pangatlo sa pang-apat naman ay green. Then, yung pang-5 sa pang-6 ay blue. Okay, so mapapansin ninyo, parang RGB rin, no? Yung sumunod na color. Diba? Pero, ang pinagkaiba lang, nagsisimula siya sa hashtag, saka hindi tatlo yung values niya. 2 characters lang. Okay, tig to 2. Then, yung RGB naman,
Nag-i-start siya ng RGB, tapos open and close parenthesis. Sa loob nun, may mga values. Ang pinakamababa ay 0, pinakamataas naman ay 255. Puro number lang siya. Okay? So, ibig sabihin ng R, red, G, green, and B is blue. Ano naman yung RGBA? Yung A naman is for alpha or transparency. Okay? So, halimbawa, naglagay tayo ng kulay na RGB, no? Naglagay tayo ng numbers. Kapag naglagay kayo ng 0.5, ibig sabihin 50% lang yung kulay na yon. Halimbawa, naglagay tayo ng kulay green. So, magiging light siya, no? Magiging light green siya. Kasi 50% lang. So, kung gusto nyong green na green siya, kung ano yung mismong kinuha ninyong kulay, ang magiging value nung alpha ay saktong 1. Ibig sabihin, 100%. Ito yung sample code natin na gumagamit tayo ng paglalagay ng color using name, di ba? Yellow, black. Gumamit din tayo ng hex code. Gumamit din tayo ng RGB, saka ng RGBA. Ito yung output niyan. Ayan. So, meron tayong pag-change ng color, background. Ayan. Tapos, ayun, yung pinakababa, RGBA. Meron siyang transparency, no? So, hindi naging black na black yung pinakakulay. Naging gray siya, no? Medyo light. Kaya nakita yung pinaka-text na this paragraph has a semi-transparent black background. Okay? So, that's all for today. Thank you.